Maibigan, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay magbibigay ho tayo ng final reviews about po sa Starlink na atin pong na-install dun po sa lugar na atin pong pinaglagyan. Meron ho akong video po niyan last 4 days ago. May video po tayo niyan. Ito po yan maibigan, yung about po sa Starlink na atin pong pinakaunang na-install. So yung review natin sa first video natin ay medyo hindi pa po talaga fix yung ating pong reviews doon sapagkat yun nga, bago pa lamang ho tayo sa Starlink. So ngayon, magbibigay ho ako sa inyo ng isang final reviews about ho talaga sa performance ng Starlink mga kaibigan. Kung tayo man po ay gagamit ng internet ng Starlink na gagamitin natin sa atin pong mga piso wifi. O nga pala maibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag ho niyong kaligtaan na mag-subscribe ng atin pong YouTube channel maibigan. Mag-like ho ng ating mga videos, mag-share ho ng ating mga video, at ang pinaka-importante din sa lahat ay mag-hit ho kayo ng atin pong notification bell para masundan ho lahat ninyo maibigan yung atin pong mga video tutorial at ma-aware ho kayo na meron ho tayong mga bagong i-upload na mga video tutorial mga kaibigan. So 4 days ago mga kaibigan, yun nga, balikan ko lamang na install natin yung atin pong pinakaunang Starlink para ma-testing ho natin. Pagkatapos nun, lumipas po ang isang araw ay bigla na lamang pong nasira yung atin pong Microtech na gamit ho sa Starlink ho natin. Kaya po, yung ginawa natin ay pumunta tayo doon sa lugar, binalikan natin yung location at inayos ko po yung Microtech ko mga kaibigan kasi nasira po yung kanyang power supply. So ngayon, pagpunta ho natin dun sa location mismo ng atin pong Starlink kung saan po siya nakalagay, napansin ko po mga kaibigan na bigla nga pong nawawala yung internet connection ng Starlink. So meron ho tayong mga kaibigan na nag-comment ho sa atin pong first video. Nakita ko po yung comment nila na sabi nila na pag umuulan daw ay nawawala yung internet connection. Kung babalik man ito ay napakatagal, minsan daw ay 15 minutes. At meron din pong nag-comment mga kaibigan na hindi po talaga siya magandang gamitin sa ating piso wifi o di kaya sa mga piso net. So nung doon ako mismo sa location, doon nga po mga kaibigan ay nakita ko nga po na pangit ho talaga gamitin kapag pangit din po yung panahon. Yung first install ho namin is pangit yung panahon, pero maganda naman yung performance ng Starlink. Totoo nga pala, kapag habang tumatagal yung Starlink mga kaibigan, may ganun talaga na pangyayari. Na pag pangit yung panahon, ay biglang nagdi-disconnect ang ating Starlink. Yun yung na-experience natin dun mismo sa location ng binalikan ho natin. Kasi nga po, makulimlim din ang panahon na yun at umuulan din siya. So may mga client tayo, nung pinaglagyan natin ng vendo, na 4 na vendo, ay nagre-reklamo sila kasi nawawala yung internet connection. At yun nga po, sa 4 po na vendo na ginamit natin sa atin pong Starlink, nag-testing ho ako para po maglaro tayo ng ML. Di ko na lang po ipapakita sa inyo. Hindi ho talaga siya maganda sa pang-gaming mga kaibigan. Kasi nga po, napakataas ho ng ping. Kung bumaba man ito ay napakatagal din. So sa time na yun mga kaibigan, nasabi ko po na hindi ho talaga maganda gamitin yung Starlink. Kung ganito mga kaibigan, hindi siya magandang gamitin yung Starlink kung may kakompetensya po kayo na mga na naka-fiber ho ang connection nila direkta po sa box ng PLDT o di kaya iGlobe. Talagang maiiwanan ka kung ang ipanglaban mo na internet connection ay Starlink po mga kaibigan. Hindi ho talaga garantisado yung Starlink kapag yung kompetensya mo ay naka-fiber mga kaibigan, Globe or PLDT, kung ano mang pong connection ang gamit. Talagang maiiwanan ho talaga ang Starlink. Yun nga, tama nga po yung sinabi ng iba na maganda lang po talaga ang Starlink kapag nasa dead spot po mga kaibigan at wala ka pong kompetensya na mga naka-fiber po ng Globe or PLDT. Maganda lang ho talaga yung Starlink po mga kaibigan dun mismo sa bukid na ikaw lamang po yung gumagamit ng internet gamit po ang Starlink mga kaibigan. Kaya ito, yung final review natin ay hindi ko talaga recommended ang Starlink. Kung plano man po ninyo na maglagay ho ng 4 na vendo, siguro dahil ninyo na wala po kayong kalaban na naka-fiber connection na po mga kaibigan. Kasi po, matatalo ho talaga tayo. Pero, kung ang gagamitin lang man natin na sa Starlink natin is pang personal, sa browsing, sa YouTube, sa Facebook, maganda gamitin ang Starlink. Pero sa gaming mga kaibigan, ay hindi ho talaga natin recommended ang Starlink. At ito pa po mga kaibigan, kung gagamit man po tayo ng Starlink, sa atin pong mga piso wifi, kasi yung nasira po yung Microtech ko at dinirect ko po siya sa Switch Hub, ang nangyayari po ay talagang napakahina ho ng mga vendo ko. Halos hindi po nagpi-play yung atin pong
nagpe-play yung YouTube, Facebook, pero may internet. Yun nga lang, napakahina ho talaga mga kaibigan. Kaya po, suggestion ko po sa inyo ay gumamit ho talaga tayo ng Microtech na naka-PPPoE. So yung ginawa ko, kasi may dala akong isang power supply, binalik ko yung Microtech para ma-manage ko yung internet connection ng aking Starlink. Yun nga, nung nilagyan natin ng Microtech mga kaibigan, ay umayos na po yung internet ng atin po mga vendo. Malakas po siya mga kaibigan kasi po na-manage ho natin ng tama. Yun pong binibigay ni Starlink na speed dun po mismo sa atin pong mga vendo. Yun nga, kung sa browsing lamang po, ay maganda ho yung performance. Pero kung sa gaming na, again, pangit po talaga mga kaibigan. At maganda din po, yung suggestion ko, yun pong aking pong isang video mga kaibigan about po sa Wavelink. Yun kasi yung ginamit ko dun mismo sa Starlink, ano. So, from Ethernet adapter ng Starlink, nilagay ko siya sa Wavelink bago ko po nilagay sa Microtech. So, again, mahalaga ho ang Microtech. Dapat pumili ho kayo kapag gumamit po kayo ng Starlink mga kaibigan. Kahit wala na pong mga anti-porn, kung ano mang mga anti po dyan, wag niya po yung lagyan kasi hindi naman po yan nabablock ng Starlink. Nung ginamit ko ito, yung Wi-Fi router ng Starlink, umabot po siya ng 200 Mbps. Pero pag dun po ako sa Wavelink, ay umabot po siya ng higit 200 Mbps. Mas lamang po siya kaysa Wi-Fi router. Kapag dun po ako nag-connect sa Wavelink po mga kaibigan. Kahit testing ko po siya laptop, ay ganun po ang binibigay ni Wavelink na speed. Mas malakas siya kaysa Wi-Fi router. Kaya recommended ko din po na bumili ho kayo ng Wavelink AX3000. Meron tayong link sa baba mga kaibigan at may video po ako nito. Kung gusto niyo pong tingnan yung reviews about po sa Wavelink, napaganda ho talaga mga kaibigan. Hindi ho kayo magsisisi. So ayun mga kaibigan yung advice ko natin, bumili kayo ng Microtech na naka-PPPoE. Bumili kayo ng Wavelink kung gusto niyo pong palakasin pa ang signal ho ninyo sa Starlink ho ninyo. Hindi ko rin alam kung bakit mas malakas yung router ng Wavelink AX3000 kaysa Wi-Fi router. Kasi nga po, balikan ko lang po, pag nagbigay ho ng 2000 Mbps si Wi-Fi router ng Starlink, si Wavelink po ay higit sa 200 Mbps ang kanyang binibigay na speed. Recommended ko po talaga ang Wavelink mga kaibigan para mas maganda yung performance ng internet connection. So maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kaibigan na nag-comment po sa atin pong first video ng Starlink kasi malaking tulong po yun para makumpara ho talaga natin at magkaroon ho tayo ng idea about ho talaga sa Starlink po mga kaibigan. Hindi ko lang po alam kung yung plan po na business plan yung ating gagamitin. Sana po may makapag-reviews sa YouTube kasi hindi ko pa nakita na yung business plan yung ginagamit kung okay ba siya sa gaming mga kaibigan. Kung alam nyo po, mag-comment lamang ho kayo sa comment section ho natin kung na-testing ho ninyo, kung business plan po ang ginamit ho ninyo, kung okay po ba yung internet connection. Maliban na lamang ho siguro kung may mag-sponsor ho sa atin na ma-business plan sa Starlink, ay pwede ho talaga nating i-testing mga kaibigan. Pero yun nga, hanggang dito lang po ang kaya natin, hanggang standard lamang ho tayo. Kaya ito lang po ang atin pong maibibigay sa lahat po ng ating mga kaibigan. Again mga kaibigan, kung gusto niyo pong bumili ng modem na Microtech na naka-PPPoE, click lamang po nyo ang link na sa baba ng ating description or bisitahin nyo po yung Facebook store ho natin. Kung meron pa po tayong stock sa Microtech na naka-PPPoE mga kaibigan, at i-click din po nyo ang link ng Wavelink AX3000 router ay nandyan din po sa description natin mga kaibigan. So yun lamang po sa araw nito. Magandang araw po sa inyo lahat and God bless us all.